Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron akong na ano dito na na kinda creepy ano. Creepy. So, ito sa post na to, nagva-viral itong post na to eh. Sabi dito sa post na to, ito yung teacher na naging asawa niya yung dating estudyante niya. 'Di ba? Sobrang creepy nito, men. I don't know, gusto kong mahingi ang opinion nyo regarding this ano. Ito ay repost lang ni Mayora ni Senyora. So, ito yung istorya nito. Maybe some of you na ano na to, narinig na itong istorya na to. So, ito yon. Ang name, sa public niya naman pinost eh. Ang name ay si Benedict Mary Ambos. No? Sabi ganon. Sinong mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5 advisory class ko ay magiging asawa ko? Magiging asawa ko pala at magkakaroon kami ng napaka-cute na anak. May age gap kami na 36 years. Shit, 36 years ano. God is really working wonders. I never thought magkakaasawa pa ako in a very late age. Kahit nga active ako noon sa Singles for Christ. Ay talagang sinasabi ko sa mga kasamahan ko na di na ako mag-aasawa. Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank, where I worked for 9 years, ay pilit akong itinulak ni Lord sa public school system. Yun pala, may balak siya sa akin. So ibig sabihin, ano? Do, mamaya anuhin natin Bago ako mapunta sa public school ay nakapag-work ako sa Uganda, East Africa bilang program management advisor as consultant sa Village Banking for 14 months at nasundan pa as accountant sa Qatar for 1 year at nag full-time college teaching for accounting subject and eventually landed as SPED, regular elementary teacher sa Angeles Institute of Learning for 4 years. After all this, saka lang ako pumasok sa public school and have the kiddie girl in the picture in my first year of teaching. I was active then in the church and noong mag-high school na siya ay gumawa siya ng paraan na mapansin ko siya, fuck, ano nga to? Mag-opinion ako dito regarding this, no? Bago ako napunta sa public school ay nakapag-work pa ako sa Uganda, East Africa bilang program management advisor as consultant sa Village Banking for 14 months at nasundan pa as accountant sa Qatar for 1 year. Ay, ano lang yun. Parang tinaas lang ano. Ito, after all this, saka lang ako pumasok sa public school and have that kiddie girl in the picture in my first year of teaching. I was active then in the school and noong high school na siya ay gumawa siya ng paraan na mapansin ko siya. Umami naman siya sa akin na kinilig daw siya noon pag tinutokso siya sa akin ng mga classmates niya at doon daw siya na-develop sa akin hanggang sa hinahanap-hanap na niyang toksuhin hinahanap-hanap na niyang toksuhin siya sa akin ng mga classmates niya. Pero pag kinakausap ko naman siya, nagagalit sa akin. Tapos pag pareho kaming absent, pagpasok namin ay walang tigil na tuksuan kung saan daw kami nag-date. Kunyari naman, galit na galit siya sa mga classmates. Creepy yung istorya, men, ano? Naging 4 years kaming engaged, saka ikinasal sa simbahan. And right now, 5 years na kaming nagsasama with God's blessing. Nabinayaan kami ng anak after our church wedding. And by December 29, 2024, ay 9 years na kaming mag-on. Thank you sa Couples for Christ St. Dominic Savio Chapter sa Mandaluyong for nourishing our married life under the leadership of spouses bro blah 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 blah. Ito no, magbibigay ako ng opinion dito. Opinion ko po ito, no? Opinion ko ito. Gusto ko rin marinig yung sa inyo, ha? Hindi tayo magkukontrahan dito.
Ako kasi, okay lang sana, let's say, hindi naman sila magkakilala simula nung bata si ate. 'Di ba? Hindi, okay lang sana yon. Okay lang yon. Halimbawa, matanda na si sir, then nakilala niya si ate, siguro mga above 20s na or 30s na rin, ano. Kahit na sabi mo 39 ang gap nila. 39 years. Okay lang yon. Kasi yung caretaker namin dati nung sa rest house, ganyan din. Si Manang Warling, tapos si Kuya Arman. Ganyan din ang edad. Talagang lolang-lola, tapos batang-bata. Ganyan, hindi naman creepy yung ganon. Pero ang creepy part kasi dito, parang nag-start kasi, grooming talaga ang tawag dito, men eh. I don't know. Ang grooming kasi, ang definition nun, ano ba ang definition ng grooming? Grooming, no? Grooming meaning, so ibig sabihin may something na kayo nung bata kasi nagpatuloy yung nyo eh, yung romance nyo eh. 'Di ba high school ka mo na nagpapapansin na sa yung bata, then parang natuloy na. Paano kayo nagkatuluyan noon? Syempre, 'di ba? Ang ibig sabihin ng grooming kasi, the practice of preparing or training someone for a particular purpose or activity. For me, pasok sa grooming ito eh. Yung, di ba, parang ganyan daw parang ganyan daw yung nangyari kay Coco Martin at Julia Montes. Tama ba ako? Kasi may video si Coco Martin na sa ngayon hindi pa pwede eh. 18, ano pa lang, parang underage pa lang, 17 years old pa lang. Something like that, ano. Pero pagdating ng 18, pwede na. Parang nakapagbitaw si Coco Martin ng ganun dati. Si Julia ba yon? Julia Montes. Paki-correct ako tama ba? Siya ba yon? Parang ganun yung nangyari. Yun, grooming talaga yun dahil ine-expect mong mahinog yung parang kumbaga binabakuran. Ewan ko kung ganun yung nangyari dito kay teacher, pati ito sa naging asawa niya, no? Creepy yun, men. Yung parang binabakuran mo na yung bata pa lang para pagdating ng right age saka mo aanuhin. Pasok sa pedophile yun eh. Ano yun subjective point of view ko yun Magkaiba kasi ito kasi ang iniisip kasi ng tao, kinokontra kasi yung age gap. Hindi naman yun ang kinokontra yung age gap eh. Kasi maraming nangyayari yan na ganyan. Minsan nga yung mga Pinay pa pagka nakakapangasawa ng AFAM, di ba? Ng mga foreigner. Ganyan din eh, malalawak din ang age gap eh. Hindi naman masama yon yung ganon. Kung halimbawa, let's say 70 years old na si kuya na then yung napangasawa niya ay nasa right edad na rin, let's say nasa 25 years old or 21 years old, parang wala namang mali doon. Although na pwedeng pag-isipan na siguro pera lang ang hinabol niya doon sa lalaki, kaya or baliktad naman babae yung matanda, then bata yung lalaki. Pero kung right age naman, feeling ko wala namang masama doon. May masama ba doon? Pero yung yung bata pa lang yung partner mo, let's say baby pa parang hinintay mo talaga na or talagang may parang something na sa inyo nun, pasok sa grooming yon. Pero gusto ko marinig yung nyo gusto ko marinig yung opinion nyo tungkol dito. 'Di ba? Grabe! Di ba, men? Ano ba? So, ano yung depensa ni ito, public statement daw sa basher, Basahin nga natin tong sinabi ni Sir. Di ba? Una lahat, public statement to my bashers daw, sabi ganun. Una sa lahat, hindi nyo alam kung ano ang detalye ng buhay namin bago naging kami ng asawa ko.
wala akong inabuso sa simula pa lang. Noong grade 5 and 6, siya ay tinutukso-tukso lang naman siya ng mga classmates niya sa akin. Pero hindi naman naging kami dahil di naman ako nanligaw sa kanya kahit pa siya ay panay text sa akin ng paghanga. Pero ano, may valid ba yung reason niya na yon? Eh siya naman yung hindi naman hindi ko naman siya ginroom eh. Pero alam mo sa sarili mong creepy yun eh. Or hindi, ganito, siguro, what do you mean panay hindi naman ako nanligaw sa kanya kahit pa siya ay panay text. Ano yung panay text na yon? Kung panay text siguro na, sir, pwede mo ba akong turuan sa ganire-ganire? Sir, pwede siguro yon Kasi subjective naman yun eh. Pwede namang, let's say, kahit sabi mo may gusto yung babae sa'yo na bata, pwede mo kasing i-depensa na yung text lang naman niya, ang pinag-uusapan lang namin tungkol sa school eh. Ito point of view ko po to ha. Baka mali din naman ako. I-correct nyo ko kung mali. Diba? Tanggap ko naman kung i-correct nyo ako eh. Kung ang pinag-uusapan nila do sa text na tinutukoy ay, sir, paturo naman ako assignment, may alam ka po ba sir sa ganito, bla. Pero pag mga personal ito as an adult kasi, kung ang mga tinatanong na sa'yo ng estudyante mo, di ba? Panay text sa'yo ng estudyante mo, tama? Yung sabi mo. Kung ang tinatanong sa'yo ay, may girlfriend ka na ba, sir? Or mga ganon, dapat gumawa ka na ng paraan doon. Di ba? Di ba, men? Di ba? Kasi yung pagte-text kasi hindi naman masama 'yon. Pero do sa tono kasi nito na hindi naman ako nanligaw sa kanya kahit pa siya ay panay text sa akin ng paghanga. Paghanga pala, sorry, hindi ko tinuloy. Paghanga pala yung dapat inano mo na to eh. Kumbaga sa kinalos mo na dapat yan eh. Pero still yung sinabi ko, kung ang mga pag-text sa'yo ay yung yung tungkol sa school. Sir, anong oras po ba ang flag ceremony? Kahit alam. Or sir, ano po bang dadalhin bukas sa project namin, etc. Mga ganun, walang problema. Ang pagte-text kasi hindi naman masama yan eh. Yan ay mode of communication. Actually, hindi ko na naabutan yung pagte-text eh. Messenger na talaga ang naabutan ko. Di ba, men? Grade 6 siya, namatay ang kanyang ina sa aneurysm. Siguro nalaman yung joke lang. Grade 6 siya, namatay ang kanyang ina sa aneurysm. Noong mag-grade 7 siya, ay nag-aral sa isang integrated school dahil hanggang elementary lang ang school namin. Panay pa rin siya text ng text lagi. At lagi ako nakakatanggap sa kanya ng mga sweet message. Ano na to eh? Yan oh. Hindi na dapat ito, sir eh. Bata yun eh. Okay lang sana kung matanda na. Diba? Bata yun eh. Dito, kahit pa sabi mo, tinolerate mo kasi. Deep inside of you, gusto mo rin. Kaya kahit pa sabi mo hindi mo siya niligawan, di ba? Tinolerate mo pa rin. Di ba, men? Noong December 2024 ay nagbakasyon ako sa Samar at siya naman ay nasa Mandaluyong lang. Dahil nagbakasyon ay wala namang ginagawa. Ay nag-entertain ako ng mga text message at dahil siya ang pinakamaraming text message. Anong December 2024? Baka nung December 2015 siguro. 2015 siguro. December 2015. Diba? At dahil siya ang pinakamaraming text messages ay nabaling ang tingin ko sa kanya. At December 29, 2015 ay nagkasundo kami na kami na nga, pero iniiwasan kong magkita kami dahil alam ko ang magiging kaso ko pag nagkataon. Ang lagi kong dahilan, marami ako reports.
Kung noong 2015 ay naging kayo at alam mong minor yan, yari ka. Pasok ka nga sa sa gago itong mo. May pagkagago itong mo, pagpapaliwanag mo. Pasok ka. Pasok ka sa kasi 'di ba sabi mo, nagkasundo kami na nga, pero iniwasan kong magkita kami dahil alam ko ang magiging kaso ko pag nagkataon. So, ibig sabihin, minor pa yan noong 2015. Yari ka talaga dyan. February 14, 2016 ay pinapunta niya ako sa bahay niya upang opisyal na ipakilala sa pamilya niya na malugod naman akong tinanggap ng tatay niya. In fact, dahil magaling magluto ay ipinagluto pa ako ng 3 masarap na potahe. Pero ang pakiusap ng tatay niya hanggang courtship lang. Walang dates kasi nag-aaral pa nga si Steph. Natural pumayag ako dahil minor de edad pa talaga siya at ayaw ko matanggalan ng teaching life. Hindi kasi ini-indicate dito kung nung mga time na to minor pa rin eh. Ba't ka matatanggalan ng license? Medyo may diferensya din yung tatay, Medyo come on. Hindi niya yung yung pagpapaliwanag sa basher. Hindi niya masyadong inelaborate. Nung 2015 ba siya? Wala, teacher pa naman to pero sablay eh. Ito. Aha. Sabi nung nung nag-repost ang page ay 2 sentimo sa kalye. This response doesn't really make it better. Oo nga. lalong lumala, no? Mas maganda lang sana doon sa post mo eh. Para ang siguro kami na ang bahalang mag-isip noon. Unang-una dapat hindi ka na nag-post. 'Di ba? Or sige, nag-post na, wala na tayong magagawa, nag-post ka na, 'di ba? Pero kung magdadahilan ka sana, pinag-isipan mo. Kasi do sa original post mo kasi, pwede naming isipin nyo na siguro naging niya lang yan, naging estudyante niya, then after all these years, nagkahiwalay, then nagkita na sila uli. 'Di ba? Nagkita na sila uli, nagkainlaban na. Walang problema doon. 'Di ba? Kung nung mga time na estudyante mo yan ay wala naman kayong dalawa, parang kasi ang dating ng istorya mo hindi mo alam na yun ang magiging asawa mo eh. 'Di ba? Parang wala lang, 'di ba? Naging estudyante ko siya dati, then nag-separate kayo ng mundo. Then suddenly nag-meet kayo uli na ikaw pala yung estudyante ko dati hanggang sa nagkwentuhan kayo, nagka-developan. Walang problema doon. Pero yung nagpaliwanag ka, lalong naintindihan ng tao, nag-rumor ka talaga. Di ba, men? Come on. Sabi nito, this response doesn't really make it better. Sabi ganun. You're right, we have no knowledge about the specific details of your relationship prior to your marriage. However, we do know that it is wrong. Why is your number in her cell phone in the first place? Pwede naman to yung teacher ko rin nung araw. Yung mga teacher namin, meron kami mga number dati. Okay lang 'yan, walang problema diyan. How did she get your number if you're referring to text as same as online messages? Then why did you respond to a personal capacity rather than being a teacher? Any teaching, 'di ba? Any teaching personnel should have the ethics and morals to avoid unnecessary personal interaction with their students, especially in an instant where the student express romantic interest, even more so if the student is a minor. Stating that she was in 6th grade or 7th grade just make the situation worse. Situation worse pala. And I don't really accept the narrative that she was the one who, oo nga, kahit ako din, di ba?
ikaw yung ano eh, ikaw yung matanda eh. Kahit pa sabihin mong siya yung ano, ikaw yung matanda, dapat ikaw yung nag-guide do sa bata. You literally had the responsibility as the adult to avoid such situations. And you were literally aware that this relationship, oo nga, dahil alam mo, matatanggalan ka ng lisensya eh. Or madedemanda ka eh, di ba? Alam mo eh. And that's why you waited, di ba? Feared that your teaching license would get revoked. And if you pursued her publicly, and that's why you waited. Like, dude, be better. All of us aware that we can't go back in time, but at least be aware enough that your actions were wrong. Oo nga. Shit, oh. Umabot na sa Inquirer. Ang tanga naman kasi nung ano. Ang tanga naman kasi, ba't pinost mo pa yan? Yan, namimim ka na tuloy, no? Basic qualifications, male, nakasalamin, pwede ring wala. Dapat 30 plus ang age gap. Teacher, pwede rin namang magtrabaho sa opisina. Kayang-kaya i-post sa FB, TikTok, etc. ng pagiging proud groomer or pedo. Ginamit si Lord para i-gaslight ang pagiging mahilig sa bata at makahingi ng suporta sa matatandang relihiyoso. Sino tong isa? Ito kilala ko to, ito yung teacher na nag-TikTok na sumasayaw-sayaw, di ba? Pero itong isa, sino kaya to? Inintay yung grade 5 mag 15 years old para jowahin. Dinamay mo pa ang Diyos sa pagiging groomer mo. Be patient, God knows the right time when to give you what you desired for. Literal na bride and groom. Nakakadiri din. Sabi nga, Vic Soto and Pauline Luna ang peg mo, besh. Yes, ma'am. Mas older lang si Pauline noong maging salin mo. Si Steph kasi 15 years old. Hindi ito eh. Hindi, nami-miss niya yung point, no? Iba naman yung kaso ni ni Pauline Luna sa kay Vic Soto. Yung dalawa na yon, parang hindi naman 'di ba may parang naging may parang picture na nag-viral, 'di ba? Si Pauline Luna tsaka si Vic Soto. Parang si Pauline Luna noon Little Miss Philippines, tapos si Vic Soto. Hindi naman kasi yung nangyari, si Vic Soto noon, nakita niya si Pauline Luna noon, nagko-communicate na sila hanggang tumanda si Pauline Luna. 'Di ba? Magkaiba naman 'yon. Hindi naman ganoon 'yon. Yung sa inyo, groomer 'yun eh. Anak ng patola. Ano ba? Sabi ganito isa. Sinong teacher ang di mong malilimutan? Yung groomer. Ay, nako, Diyos ko. Ang lalano nagtitrend na groomer na teacher eh, no? Naalala ko na naman tuloy si sino yun? Ba't walang groomer and pedophile teacher? Sana naman itatag ko naman para sana. Pero alam nyo, pag naka-relasyon nyo ang teacher, parang ang dating niyan, 'di ba? Parang ikaw yung pagsisermonan niyan lagi eh. Yung pagiging teacher niya, yan eh. Minsan kahit siya na yung mali, sisermonan ka lagi niyan dahil kasi siguro dahil sa profession niya yung pagiging teacher, no? Sisermonan ka na sisermonan niyan. Tuturuan yan. Kahit, dapat talagang umayon ka dun sa gusto. Types of teacher from nerdy to terrifying. Terror teacher has a death stare so powerful it can silence a whole.
may teacher kami dating ganito nung high school kami. Yung ang aura niya talaga pag pumasok sa school, yung parang lalamunin ka ng buong buo. 'Di ba? Parang parang hindi ka pwede magsalita. Sisigawan ka pagka may teacher kaming ganito noon eh. Na may estudyante na nagsulat. Nakalagay, mamatay ka na sana. Pucha, walang aamin kung sinong nagsulat nito. Walang umamin. 'Di ba? To be fair naman sa amin, hindi rin naman namin alam kung sino yung nagsulat. Talagang ang nag-ala NBI kami noon kasi kinumpare namin yung kinumpare namin yung handwriting kung sino 'Di ba? Merong hanggang sa bumaba ng limang suspects. Pero hindi napatunayan kung sino kasi pare-pares yung penmanship wala lang, naalala ko lang dati. High school yata ako noon. That was 2010 yata. Or 2011. Exhausted teacher runs on coffee and sheer willpower. Counted ba dito yung chill? Wala pa ako na nito. Genius teacher can solve problems you didn't even know existed. Nerdy teacher knows more about history than Google and proud of it. May mga teacher talaga na ganyan na matatalino talaga. Groovy teacher, handsome teacher. Jokester. Ito, may teacher kaming ganito. Yung tatawa ka lang talaga ng tatawa. Mas magandang teacher to hindi nakakaantok At the same time, matututo ka. Cheerful teacher. Wala na. Wala yung groomer. Ayoko nga baka makita yung groomer. San Jose del Monte. San Jose del Monte National High School ba yun? Hindi. Elementary lang daw hindi na-mention naman yung lugar, di ba? Kasi sinabi groomer daw Ito, pinopost pa talaga, na groomer. Binlock ako ni teacher groomer. Bakit proud na proud pa yung teacher na groomer siya? Kakahiya ito nga gino-groomer. Pinopost yung mga groomer na teacher. Anyway, naka 28 minutes din tayo, no? Ano masasabi nyo doon? Hindi sa nangyari. Hindi, actually, sa totoo lang, may comment dito ako nabasa gusto ko i-share sa inyo Ito to. May comment dito Sabi nito, hayaan mo ang mga taong mundo mapanghusga. Hindi panghuhusga yon kasi ewan ko ano ba talaga definition sa inyo ng panghuhusga? Kasi ganito yan dinisplay mo kasi ang isang bagay yung panghuhusga kasi na yon na yun given na yon, 'di ba? Ganun isa. Pa-indicate naman ng age per encounter, sir, para di kami mawala sa storyline sana. Do not judge or you too will be judged for the same way you judge others. You will be judged and with the measure you use, it will be measured to you. Why? Ito yung regarding sa pagja-judge na yan. Sa akin, may yan may anong tawag dito? May lugar yung pagja-judge na yan.
'Di ba? Lahat naman tayo ginagawa yung pagja-judge na yan. Kaya lang, may mga bagay talaga na wag mong gawin ang tanga ang sarili mo na talagang masama talaga yung ginawa. 'Di ba? Parang ganito kasi yan, men, ano? Halimbawa, isang tao, no, nagnakaw. Magnanakaw siya. Magnanakaw naman talaga siya eh. 'Di ba? Pero ang panghuhusga na part kasi doon, nagnakaw yan kasi yan na yung ano niya, yan na yung trabaho niya talaga. 'Di ba? Trabaho niya na talaga magnakaw. Paano kung once lang nagnakaw 'yon? At kaya nagnakaw siya para may makain yung nanay niyang may sakit. Kasi walang-wala talaga. 'Di ba? 'Yun ang hindi mo dapat gina-judge. Pero yung word na magnanakaw naman talaga siya eh. Nagnakaw siya eh. Pero yung kabuntot noon na ganyan talaga ang trabaho niya noon, yun kasi ang pagja-judge doon. 'Di ba? Katulad ni teacher, pag sinabi ng tao na groomer siya, groomer naman talaga siya. Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung intention niya na i-groom, yun ang hindi natin pwedeng husgahan. 'Di ba? Intention niya ba talaga, ginusto niya ba talagang mang-groom siya? Baka nga naman iniisip niya, akala niya okay lang yung ginagawa niya, pwede naman kasing ganun. Pero yung pagiging groomer niya, hindi naman pagja-judge, groomer naman talaga siya. Pasok siya dun sa dun sa pagiging groomer talaga eh. 'Di ba? Ang hindi natin i-judge kasi yung intention ng tao. 'Di ba? Ano ba intention niya? Bakit siya ng ganyan, Pero kung ang nangyayari sa kanya, kasi may mga yan eh, kaya nga binigyan tayo ng utak ng Diyos para mag-isip eh. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras laging mo sa Diyos. Iaasa mo sa Diyos. 'Di ba? Pero kung halimbawa, may pattern na si kuya na yan ay groomer. Let's say halimbawa, unang asawa niya, ito yung unang asawa niya, dati niya estudyante. Biglang naghiwalay sila ng asawa niya. Kumuha uli siya ng estudyante. 'Di ba? Naghiwalay sila, kumuha uli siya ng isang. 'Yun, na 'yun? May pattern na 'yun eh. Pwede mo na sabihin talagang manyakis na talaga 'yun or pedophile na talaga yung tao. 'Di ba? Iba yung panghuhusga. Sana naiintindihan niyo yung meaning ng panghuhusga. Nagpa-hashtag na ipa-viral pa Pa-viral daw yung nag-backlash yung niya, yung istorya niya. Ipa-viral. Nag-viral nga, 'di ba? Nag-hashtag ka pa talaga ng Couples for Christ, ha? Meron isang comment dito eh. Ito parang linya yata ito sa isang kanta, yung hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmalaki mo pa. Yun nga yung pagkakamali kasi or yung paggawa mo ng mali na hindi mo naman sinasadya yun. Malay mo that time akala mo tama yun, Kasi may ginagawa kang may ginagawa kang step naman para hindi ma-revoke ang license mo. Aware kami ni. Aware ka na mali eh. 'Di ba? Aware ka na mali yung ginawa mo eh. Or sana pwedeng ang nangyari, opinion ko lang to ha. Ipinost mo yan yung nangyari sa inyo pero wag mong i-advocate na gawin pa ng iba. Dahil mali. Ilagay mo na lang sana diyan, I know mali po itong ginawa ko. Pero kung alam mong mali yung ginawa mo na yun, dapat hindi mo pinost. Magulo! Magulo. 'Di ba? Sana alam mong mali yung ginawa mo. Pinaglaban pa eh. Anyway, bahala kayo, Bahala kayo dyan sa mga kababayan ko. Gusto kong marinig, ano yung take nyo regarding this, At siguro gagawin ko ng part 2 to pag may mga magagandang comment dyan sa baba. 'Di ba? Gusto ko marinig yung
yung ano nyo tungkol dito. Maraming salamat po. Bye-bye.